Hello, ciao, sawadika, and mabuhay. I am Ate Steffi and you can call me Cristel. And I'll be your tour guide for today as I welcome you to our university. Become able to stay. So, before magsimula po ang lahat, kumain na po ba kayo? Yes! Sure? Yes! Kasi kailangan po talaga natin ng energy sa ating tour. Kasi ito po ay isang walking tour. Meaning, tayo po, wala po tayong vehicle na gagamitin at tanging mga paa po lang po natin ang gagamitin natin papunta sa mga places na itutour po sa inyo mamaya. So, before we officially start, we need to establish muna po ng mga rules and regulations. So, the first rule po is kailangan po natin mag-establish ng body system. Since dalawa lang naman po kayo, so hindi naman po siguro mahirap na bantayan po ang isa't isa. Baka po may maiwan or what. So kung dalawa po kayo nag-start, rather, kailangan until the end, dalawa pa rin po ang ating rules. Okay, bawal po na may maiwan. Okay. So ang pangalawa po is bring your belongings with you all the time. Huwag niyo pong iiwan, lalo po yung mga phone, yung pong mga accessories niyo po, yung payong. Kasi wala po tayong pag-iistriyan na place. Dapat lagi niyo po sila dala. Especially po ang panyo and ang minipan kung meron po kayo. Since mahaba-habang lakaran po ang ating gagawin for today. For our third rule naman po is kapag may sumakit po ang tiyan or may sumakit something sa inyo, don't hesitate po na magsalita or magsabi po sa akin. Kasi ready naman po tayo with the first aid kit. And the fourth one po is, kung makikita niyo po, may dalawa po tayong flag. So, green flag and the yellow flag. Pag niraise ko po ang green flag, ibig sabihin po is go. Ibig sabihin po, maglalakad na po tayo from one place to another. While when I hold naman po the yellow flag, ibig sabihin naman po is hold still. Ibig sabihin po, magstay po tayo sa place or area kung saan tinaas ko po itong yellow flag na ito. Yan. And lastly, be responsible po. Kasi dito po sa aming university, may policies po kaming sinusunod. Example po nito is yung garbage in and garbage out. Kung may mga candies po kayo or snack with you, please po, wag po hahayaan nating magtapon tayo kung saan-saan. Kasi mapapansin niyo po mamaya na halos wala pong garbage bins or mga trash cans po sa loob. Since kahit po yung mga faculty members ay sinusunod po ang policy nito. And second po is yung mga stray dogs. Sila po ay pinangangalagaan po dito sa aming university. So, kung madaanan po natin, wag po sana tayong matakot and wag po natin silang sasaktan if ever naman po. Ayun. So, ready na po ba kayo na mag-start po tayo sa ating tour? Yes! Are you sure? Yes! Okay po. So, let's go na po. Pumunta na po tayo sa aming campus. Let's go po. Okay, hold still. Ngayon po, before tayo officially na pumasok po sa loob ng aming campus, on your right side hand, makikita niyo po ang isang statue. At alam niyo po ba ang tawag dyan? Ang tawag po dyan ay Lion Diwa. Nire-represent niya po yung 3 core values na aming university, which is the truth, excellence, and service. And alam niyo po ba na may myth or may pinaniniwalaan yung mga students about that statue? Alam niyo po ba na kapag sinasabi po nila na kapag accidentally or even intentionally na nag-picture po kayo with the statue or Lion Diwa as your background, ay may possible po na hindi po kayo mag-run. Yes po. Eh, hindi naman po siya totally nangyayari, pero meron po cases. So kaya naman po yung mga student is takot po talaga na makuhanan ng picture with the statue. And yung statue po ng Lion Diwa, ginawa po siya ng mga Castillos of Imus. Any questions po ba regarding our Lion Diwa? Yes po. Kaya, so anong ibig sabihin or ano yung nire-represent? Yung torch po. So yung first po muna is yung sa lalaki po muna. So yung lalaki po is nare-represent niya po yung Filipino father, and yung torch po, parang hindi po masyado atang visible dito. Pero may nakalagay po na letters of CBSU, which nagsisignify naman po na ito po ay nagbibigay or live po sa mga people. So may any clarification po ba? Ayan. So kung wala na, so officially papasok na po tayo sa loob ng aming campus. So let's start na po. So now we arrived naman po to our first main destination, which is the International House 2. Ayan. So ito pong building na to contains 4
floors, which each floor po ay merong 13 rooms. And each room naman po ay may 4 beds, may sarili na rin pong bathroom, and also air condition na po siya. Yes, and kung magtatako po kayo, sino po ba yung mga nandito po? Dati po kasi itong girls dormitory, but kinonvert po siya and renovate po noong 2023 to 2024. And ang mga gumagamit po ngayon nito ay mga guests and other students outside the university or the CVSU University. And kung ano nyo po yung cost, like itatanong nyo po na curious po kayo sa rate po ng per room, ang per room po ay 4,000. So basically, kung apat po ang since apat po yung beds, apat po yung kanya accommodate, 1,000 per head lang po ang babayaran. Meron na po itong free breakfast as well as bedding na dito po. And meron din po siyang function hall sa loob. Kung gusto nyo pong magkaroon or mag-celebrate birthday or mga event or seminars, pwede po. Just ask lang po sa loob ng ating IH. Meron din po dito marketing center, dito po sa my left side po. Then po, pwede po kayo bumili ng mga merchandise, mga books, as well po ng mga uniform. So, free po kayong bisitahin yon dito lang po sa may IH. So now, let's go naman po sa inyong front. Ayan. So kung makikita nyo po itong area na to, ito po ang tinatawag naming University Oval. Kadalasan pong ginaganap dito yung U-Games. May idea po ba kayo kung ano po yung U-Games? Wala po. So, yung U-Games po stands for University Games. Para po itong intrams ng high school po tayo kung saan yung different sports po, pinaglalaban-labanan po ito ng mga different students. Yan. So, kung mapapansin nyo po, may track and field po tayo na area. And bawal po pumasok doon ng naka-heels. Mahigpit po nilang pinagbabawalan. Dapat flats lang po or rubber shoes. Then, meron din po dito mga open courts katulad po ng basketball, volleyball, as well as lawn tennis. Kung mapapansin din nyo din po, ay meron din po itong mga benches na nakapalibot. Alam nyo po ba na ginagamit po siya na alternative classrooms ng mga PE classes? Yes po. So, kadalasan po makikita nyo po yung mga students yan na nag-exercise or may mga props po, dito po sila nagkaklase. And you know po ba na ito rin po ay tambayan po ng mga students ng ating university. Kadalasan po ito yung mga students, dito po sila nagpapahangin or nagpapalipas ng oras kapag may free time po sila. And dito rin po sila tumatambay to, sightseeing ng mga ganyan. So, kadalasan po sila dito po tumatambay kasi, yun nga po, ayan, kung mapipil nyo po, mahangin po dito. Kaya, and also nga po pala, may signal dito, yes. Di ba, nasa mataas na lugar po ang indang. Dito po, meron pong signal, which is gustong-gusto ng mga students, ayan, like me, dahil gusto po din namin tumambay dito kasi yun nga, bukod nga po sa malamig, may signal pa. Ayan. So now, let's go naman po, pupunta naman tayo sa kabilang station. Before before po tayo tumawid, let's ensure po na wala pong cars, katulad po nito. Ayan. So look to the left and right before we go. So, this area po na nasa kilid ko na, makikita nyo po, open field po siya. So, ito tinatawag din po ng open field dahil open po siya for all. Kadalasan po siyang ginagamit, especially po sa mga events, yung mga booths po tuwing Foundation Day, dito po sila ay nilalagay. And yung mga sports po, ayan, dito rin po ginaganap yun pag during U-Games. Ayan. So, kung makikita nyo po yung mga pine trees, ayan. So, itong mga pine trees po yan, yan po yung naging dahilan kaya bakit po siya tinawag na Little Baguio. Opo, kasi parang hindi mo nasa Baguio kasi dahil sa mga pine trees na nakikita na sunod-sunod. And very Instagrammable po siya since maganda po yung pagkaka-place po ng mga trees. Ayan po, so before we go sa our next destination, katulad po na sinabi ko kanina, tingin po muna kayo sa left and right before po tayo tumawid. Make sure na tingin po tayo makakalap. Ayan, nakikita niyo po ba ang statue po na nasa harapan ninyo? Yes. So, may idea po ba kayo kung sino po and ano po ang silbi po ng ating statue na nasa harapan? May-ari ng CBSU. May-ari na CBSU. Other suggestions po, pero pwede. Yes po, ikaw po, meron po ba kayo? Wala po. Wala po. Okay, okay lang po yan. So, papakilala ko po sa inyo ang aming tinatawag na hero. Kasi po, alam niyo po ba na 70 hectares lang naman po na land area ang dinonate niya para mapatuyo ang ating school. Ayan po.
So, siya po si Don Severino de las Alas. Ayan. So, tuwing Foundation Day po, sineselebrate po yung nilibigyan po siya ng mga flowers, inaalayan po. And at the same time, meron din po mga family members niya po na pinapapunta para sa ceremony po yun. Parang ginawa po siya para mag-represent po ng pagiging grateful and thankful po ng mga students as well as ng mga folks po na dahil sa kanya, napatuyo po itong CBS. Diba, ang laking land po doon, para 70 acres, parang sobrang laki po talagang bagay. So, kaya po sa kanya, napatayo ang CBS. So, next po, kung makikita nyo naman po sa ating right side po, ayan. Right side nyo, yan po ang tinatawag na ROTC headquarters. ROTC headquarters, dito po yung nagsistay yung mga cadets or mga officials lang. Alam niyo po ba yung ROTC? Opo, yes. Yun po yung mga nagpa-practice po ng ayan. So, kadalasan din po pala yung sa open field po kanina na dinaanan po natin. Kadalasan po yung mga mga ROTC students po, ayan. Doon po sila nagpa-practice. So, kadalasan po makikita po natin or kung mapapapunta po kayo dito, makikita niyo po na lagi din po silang doon every morning po. Dahil open nga po siya for all. So, let's start naman po sa ating next stop. Again po, tumingin sa left and right. Okay pa po ba kayo? Yes. Medyo makabakaba na po ang ating nalalakad. Ayan. And kung may mga umbrella po kayo, okay lang po nabuksan nyo po kasi alam ko kung medyo mainit po talaga. Ayan, ito. Ayan, okay lang po yan. Ayan, so, next destination po. Dito po sa likod ng mga rooms na to, may court po dyan. Covered court po siya, tinatawag po namin ng quadrangle. Ayan. So, quadrangle, for short, one. So, dito rin po kabayan dito siya ng students, especially po sa mga tourism, hospitality, and education students po natin. Ayan. So, kung mapapansin nyo po, kita naman po sa mga bintana, meron po ginaganap na event. So, ginagamit po siya yan, katulad po ng mga events, seminar, yan po yung ginagamit nila. And ginagamit din po siya as place na pagpapracticean po ng mga athletes, katulad po ng volleyball players. Yan, stop po muna tayo dito. So, nakikita niyo po ba yan, yung mga rooms? Yan. So, yan po ay tinatawag na CTHM or College of Tourism and Management. Alam niyo po ba na bago lang po ang college na to? Yes, last January 2025 lang po na-establish ito. And basically, parang 4 months pa lang po ang college namin. So, under po ito dati ng CED or the College of Education. And ang dean po namin ay si Dr. Catherine Differet. And right next to it po, kung makikita nyo, ayan po ang CED or the College of Education. So, dito po yung mga students na gustong maging teaching professional someday. Ayan. So, iba't ibang major din po ang meron dyan. English, ganyan po, math. So, dyan po sila namamalaki. So, let's go po. Ayan, nandito na po tayo sa ating pangalawang destination, which is yung admin building or yung administration building po ng aming university. Alam niyo po ba na dito sa building na to, dito po nag-stay ang key officials na aming university as well as yung president po namin, which is si Dr. Maria Agnes Pino Westro. Ayan, so may dalawang floors po siya and mainly yung sa taas po, hindi po siya accessible by other people like students like me po kasi po dito po nagaganap yung mga mahalagang meetings sa ikauunlad po ng aming university. So, kapag nakapasok po kayo sa loob, makikita niyo po yung miniature po ng ating campus. As well as yung mga paintings and photos po ng mga university presidents and other staffs po. Ayan. And kung may mga tanong po kayo, don't worry, you can ask po dun sa ating information desk. And they gladly naman po ni-answer yung mga tanong po na meron kayo. Ayan. And dito po, medyo sensitive po sila sa noise. Kasi yun nga po, mahalagang meetings po ang nangyayari dito. Kaya magiging nonchalant po muna tayo medyo, okay? Medyo silence lang po. Minimize lang po yung ating mga process. And fun fact lang po, ito pong parking lot, kung saan po tayo nakatayo ngayon, kaya niya pong i-accommodate ang 30 vehicles at the same time. Ayan. So, kung makikita nyo po,
Dito rin po sa area to, dito po nagaganap ang flag ceremony every day 6 a.m. Ayan. So, kung makapapunta po kayo dito na ganun kaaga, mapapansin nyo po na yung mga staffs po is nakapila and pati po yung mga props. Ayan. Dito po sila nakapila and nagkakaroon po dito ng flag ceremony. So, when you look naman po dito sa left side po, ayan, yung may mga buildings, ayan. So, yung area po is tinatawag na Child Development Center. Ayan. So, dito po nakamalaki naman yung mga preschool and mga elementary school po na aming university. Yes po, meron pa po mga bagets po talaga dito na mga students. Ayan. So, when you look naman po in front of you, makikita nyo po ang green na building. So, yung building na po yan ay tinatawag po College of Engineering and Information Technology. And portion po, tinatawag po namin siyang CEIT. Ayan. So, yung din po nila ay si Dr. Willie Buklatin. And nag-offer po sila ng mga engineering, computer-based, as well as industrial programs. So, maglalakad na po tayo pupunta sa ating another destination. Now we arrived sa ating third main destination, which is yung Graduate School and Open Learning College. So, itong building na nasa likuran ko, ayan, dito nagsasama-sama mga instructors, mga professors, and nag-aaral sila, and nag-take sila for their masteral, as well as sa kanilang doctorate degree. And ang kanilang dean is si Dr. Bettina Joyce Pilihan. And kung mapapansin niyo po, ayan, yung nasa unahan, yung red structures, ayan, yung art na yan, ay ginawa to symbolize the friendship ng Chinese and ng Filipino community. Ayan. So may idea po ba kayo kung magkano yung cost ng pagpapagawa ng art na yan? 100,000? No, it's more than that po. Wow! So, ito po ay nag-cost ng 410,000. Yes, so medyo pricey po siya. Ayan. So, kung titingin po kayo sa inyong harapan, ayan, yung mga sheds po na yan, yan po ay tinatawag po namin mga students, yan. And alam niyo po ba na sobrang tahimik dito during final weeks or yung mga exam weeks po namin. Kasi dito po kadalasan mga nagre-review din po yung mga students. Ayan. So kapag gusto nyo pong mag-review, mag-relax dito, maghintay po ng free time or magpalipas po ng yung mga time. Ayan. So dito po kayo tatama. Ayan. So magagawin po tayo dito sa kanan na side. Makikita po natin ang University Museum namin. Ayan. So sa loob po niyan, makikita po kayo ng mga artifacts, mga bones, paintings, mga pictures, and mga items po that are donated and loaned. And sa loob po niyan, yung mga students po or mga faculty na may marunong po sa mga arts or may talent po for arts and gumagawa po sila ng kanilang mga artworks, pwede po nilang i-display po dyan sa loob. And alam niyo po ba na wala pong kukunin na percentage ang aming university kapag naibenta po ang artwork nila. Yes po, yung entire profit po na makukuha ng artwork is mapupunta po sa mismong creator po ng mismong artwork. Yan. So, free po pumunta dyan from 8 a.m. to 4 p.m. And kung visitor po kayo, kailangan nyo po magbayad ng 20 pesos. Pero kung student naman po kayo, libre naman po siya. Yan. Now po, when you look to your left, is makikita nyo po ang aming tinatawag na Old Sense. So, Old Sense, kasi po may bago na pong building ang Sense. Ito po ay located sa tapat po ng Caffeiner, na ang katabi naman po ng Caffeiner is yung aming library. So, yung Sense po stands for College of Economics, Management, and Development Studies. So, nag-offer po sila ng mga programs like accountancy, finances, and business administration. Yan. So, kapag tinignan nyo naman po yung nasa harapan po ng building na yon, yung parang beige color po. Yan. So, ito naman po is yung Department of Physical Science. So, dito po, connected po siya sa Department of Biological Science na madadaanan din po natin mamaya. And yung mga programs po yung na-offer nila is yung Bachelor of Science in Chemistry and yung Applied Mathematics. Ayan. So, ngayon po, lalakad na po tayo papunta sa next destination. So now, nandito po tayo sa harapan ng CAS or the College of Art and Sciences. Nag-start po ito noong 1992. Pero hindi pa po College of Art and Sciences ang pangalan nito. Kung hindi School of Arts and Sciences. And dati, yung mga in-offer din po nilang mga
programs is yung mga basic lang like math, science, English. But now, dumami na po yung mga programs na available po dito. Like biology, yan, mga political science, journalism, as well as psychology po. Yan. So yung kanilang din po ngayon is si Dr. Amy Peter. And when you look naman po sa inyong front, ayan, so makikita nyo po ang tinatawag namin GAD or yung Gender and Development Research Center. Ayan. So sa loob po niyan, kung makakapasok po tayo, kung papayagan po tayo, meron po dyan tinatawag na babaylan training room. Alam nyo po ba na ang room na yun ay doon po sila nagbibigay ng mga knowledge about women's rights, LGBTQ rights, as well as yung mga PWD rights. And trivia lang po, alam niyo po ba na ang mga kababaihan doon ay sila ang mga matataas sa lipunan? Yes, sila po yung tinatawag na babaylan. And naging reverse lang po yung role natin nung dumating po ang mga Spaniards dito po. Dahil kinulong po tayo ng mga Spaniards doon. Kaya naging mas dominate po ang mga kapangyarihan ng mga males against women. Ayan. So sa loob po niyan, and yung mismong building po niyan, ang main function po niyan is mag-promote po ng gender inclusive dito po sa ating university. So now we arrived sa ating fourth main destination, which is tinatawag po namin Centennial Yard. So ang yard na po ito ay ginawa and in-install noong 2006. And ang ano po nito ay bubuksan po siya after 100 years. So basically bubuksan po siya sa 2106 na year. So ang nasa loob po nito ay mga mementos and mga wishes, mga message po ng mga officials, mga presidents po ng aming university. So pag pumunta naman po tayo dito sa ating right side, makikita nyo po ang Science Cafe. So ang Science Cafe po na yan, alam niyo po ba ang mga kids po dyan ay kakaiba dahil ang pangalan po ay in scientific. Yes. So dyan po, kasama po kasi siya ng research extension. So kapag may mga exhibit po, research, mga exhibit po from research center, dito rin po nila ginagawa. So katabi po ng Science Cafe is ang aming Ladislao and Diwa Memorial Library. Yan pong 6th floor na yan, na building na color green. Under renovation po siya, pero still ginagamit pa rin po naman siya. Yung library po yan ay may 6th floor, gaya nga po nasabi ko. And don't worry po, hindi po kayo mapapagod mag-akyat panaog sa bawat floor dahil may budget po for elevator. Yes, meron pong elevator, pinaghandaan po. Pero may choice na din naman po kayo kung gusto niyo magpapagod, paakyat panaog. Meron naman pong stairs, ayan. So, sa loob po niyan, air-conditioned, ayan, malamig. And hindi lang po siya for studying. Hindi lang po siya sa pag-aaral. Kasi pwede rin pong matulog yung mga students yan. Naglaan po sila ng area with bean bags, ayan, para po makapagpahinga yung mga students and makapag-charge sa kanilang day, ayan. So, medyo mahigpit lang po kasi yung mga nagbabantay. Kasi kapag papasok po kayo dyan, hindi basta-basta. Kailangan po munang mag-login. And kung wala pa po kayong ticket or sinasabi na sticker sa mga ID na binibigay nila every SEM, nire-renew po siya kada SEM. Hindi po kayo pwede pumasok. Pero madali lang naman po pumasok. Magbibigay lang po ng ID or pag wala pa pong ID is yung visual Pag wala naman pong ID, pwede naman po yung reg form na tinatawag kahit po sa phone lang ipapakita. Then magpipill up lang po kayo and ilalagay na po yung sticker po sa ID. And reminder lang po na hindi po sila nagpapapasok kapag ang suot po ng tao is medyo maikli. Medyo sensitive po sila sa ganung bagay. Ayan. Ngayon, sa harapan naman po ng aming libraries, makikita nyo po ang interdisciplinary research, facility building, and research center. So dito po, nakapaloob yung mga research, mga laboratories na kinakailangan. And tinatawag din po siyang powerhouse, research powerhouse rather. Ayan. So tinatawag po siyang gano'n kasi yung nasa loob nga po is mga high-tech po na mga laboratories na ginagamit po ng both professors and mga students po para makapaggawa po ng mga research. Yan. So, makapag-solve po sila ng mga problems na hindi lang po nakaka-benefit ng ating university but as well as ang ating community. Ayan. So, kung makikita nyo po ang building na nasa likuran ko, ito po ay tinatawag po namin IH1 or International House 1.
So dito po, kaya po accommodate siya ng mga guests. Ayan, kasi may mga rooms po sa loob. And meron din po mga classrooms na ginagamit po ng mga students. And currently, dahil ginagawa po ang College of Medicine, dito po nag-stay yung mga medicine students po. And sa third floor po mostly. Ayan. So now we arrive sa ating next station, which is the Department of Biological Science. So kung matatandaan nyo, sinabi ko kanina na kadugtong ito ng Department of Physical Science. So ito yon. So dito ay nag-offer sila ng mga programs like biology and other more. Ayan. So sa loob nito, trivia lang, meron silang tinatawag na biosphere kung saan din nilalagay yung mga materials. So kilala rin sila sa mga research. Katulad ng isang research na about sa abaca waste yan. So nakilala ito doon sa 4th Philippine Herbal Summit. And dito galing sa department ko yun. Okay pa po ba kayo? Yes, And kung may naiibig or gustong gumamit ng banyo, meron po ditong banyo sa ating harapan. Bigyan ko po kayo ng 5 to 10 minutes para po makapaglabas na sa mga nagloob sa banyo. Okay? So, yan. Pwede na po kayong pumunta doon. So now we arrive naman po sa aming tinatawag na CON or the College of Nursing yan. So itong building po ito, dito nakalocate po ang mga nursing students. So dito po sila nag-stay and nag-aaral po. And trivia lang din po, noong last November 2024 sa nursing licensure exam, nag-rank po na mataas ang aming campus and university yan. With the percentage po na 99.45% passing rate. So mataas po talaga. Ayan. So next pupunta naman po tayo sa may gitna ng ating last station. So, tara na po, mag-start na po tayo maglakad. So, now, nandito naman po tayo sa aming tinatawag na Hostel Tropicana. Ayan. So, ito po ay pinag-i-stayan din po ito ng mga guests. Ayan. Dito po sa may right side po, ayan, makikita nyo. But now, under renovation po siya. So, hindi po natin siya pwedeng pasukin. So, kung nagtataka po kayo, bakit po tinawag na Hostel Tropicana? Kasi, yung vibe po dito sa ating municipality, which Taindang, and dito po sa aming campus is puro greenery po, no? So, galing po siya sa word na tropical kasi yung vibes po dito is very tropical dahil po sa mga greeneries, mga trees po na meron. Ayan. So, kapag dinaretso naman po natin dito, so, po kayo, pag dinaretso po natin, makikita nyo po gate na yon. Yun po ay ang tinatawag po namin Agri-Eco-Tourism Park. Sa loob po niyan, literal na park po siya kung saan meron po mga flowers, mga trees, mga ganun po. And meron po dito kayo makikita pag nakapasok po yan na hanging bridge. Siya tinatawag po na tulay na karunungan. Ayan. Kung takot naman po kayo sa mga heights, don't worry. Meron naman pong other choice. Meron po tayong hagdan pababa. Kaso medyo nakakapagod na po dahil mababa po siya and tataas po. So medyo mapapa-exercise po ang ating mga binti. Ayan. And pinagmamalaki po siya kasi ito po ay DOT accredited. Na-accredit po siya noong July 15, 2023. Ayan, so talagang yung tourism, yung College of Tourism and Hospitality Management, pinagmamalaki po talaga siya. And meron po diyang mga plantation katulad po ng coffee and mga dragon fruit. Ayan. And meron po diyang mga bees na inaalagaan. And ito po ay priority po nila. Kasi isa din po sa product po dito is yung honeybee. Ayan. So yung mga bees po dito pinangangalagaan and bawal po ang masyadong maingay dahil madidisturb po ang mga bees and may tendency po na baka pumalit. And pero so far naman po, napapangalagaan naman po sila. Nasusunod naman po yung mga palatuntunin din po sa loob. Ayan. So kung may mga tanong pa po kayo, pwede po kayong pumunta po doon sa loob to ask sa information center po na meron. Ayan. And dito po, under din po ng Agri-Eco-Tourism Park is yung ating lagoon, which is yung nasa harapan po natin. Ayan. So yung lagoon po na nasa harapan, ayan. Yan po ay puno po ng mga isda. May any guesses po ba kayo kung anong klaseng isda po ang nasa loob? Galunggong? Galunggong? Bangus? No. Okay. Ang mga ano po dyan, mga crayfish, ganyan. So may, ano po, silip niyo po dyan, makikita niyo po na lumalangoy po at malalaki po talaga sila. And dun po sa Agri-Eco Tourism Park, nagbebenta rin po sila ng mga feeds, yung mga pellets po na pangkain po sa ating mga isda. And guys, wala kong makikita na tatakbo at tatalon po doon sa ano ha, tubig ha. Walang bumababasa for today.
hindi po allowed na bumubahakan, lumusok po sa tubig. Hindi po kayo mga isda para lumawin sa loob, ha? So, dito lang po. And pwede po siyang mag-video. Actually, ito po ay very Instagrammable po ang term po ng generation ngayon. Kasi yung mga places po dyan, katulad na, dito po, ang mga marami pang students po, dito po talaga nag-pictures. And kadalasan po, sa mga unang students po, nakapunta, sobrang ganda-ganda po sila dito. Kaya, dito po yung una nagpapapicture, katulad ko po. Parang nung unang punta ko po dito, parang dito agad ako nagpapicture. Maganda po. Di ba, maganda po. Ayun. So, mamaya po, bibigyan ko po kayo ng free time to take a pictures and tignan niyo po kung ano pong meron sa atin lang. Ayan, so yung nasa likuran ko po, ito po ay tinatawag naming ICON or the International Convention Center. So, ito pong hall na to, dito po ginaganap ang karamihan sa mga seminars, mga graduation, events, gano'n. And netong last May lang po, dito po ginanap ang hooding ceremony as well as the graduation po ng mid-year. Yan. And fun fact lang po, isa po ako sa nag-ushers po during that time. So, ang capacity po nito ay 600 to 800 people. And sa loob po niyan is fully conditioned as well as meron din po siyang bathroom for male and female po. Yan. So, dito naman po sa site na to, makikita natin ang Rolye Hall. Isa rin po siya sa ginamit na venue ng mga magulang po ng mga students. Kaso ang mga pumunta po dito is yung mga magulang po ng mga wala po Latin honor. But still, they are able po na makapagpa-picture po sa kanilang mga anak during the graduation. Yan. So yung Rolye Hall po ay pinangalan po siya after Dr. Santiago Rolye na first president po ng ating CVSU. Ayan. So fun fact lang po. Ayan. So, sa part naman po ito, itong area to ay tinatawag po namin sa Luisoy. So, dito pumupunta po yung mga students kapag nagugutom po sila kasi dito po yung mga stores na nag-offer po ng different foods. Even Korean foods meron po dito sa loob. Ayan. So, kadalasan po puno po yung mga tao dito. Puno ng tao po dito kapag lunch. Ayan. Kasi yun po yung time na nakakapag or yung time na pagkain po ng mga student. As well yung mga professors po. Ayan. And kapag dinaretso nyo po yun sa may gate, is may makikita po kayong resort, which is tinatawag pong Baño de Señora Resort. Ayan. So, doon po sa loob po ng resort na yun ay meron pong isang Olympic size pool and meron din pong 2 KD size pool. Ayan. So, last U-Games po, University Games, dito po ginanap yung swimming competition po. Ayan. So, kung may other inquiries po kayo, ask lang po kayo na information dun po sa my gate and they will gladly naman po na to answer all your questions. So at last, andito na po tayo sa ating last destination, which is Day ng Kalikasan. Ayan. Kung makikita niyo po yung statue po, yung tinatawag po namin Inang Kalikasan. Kadalasan po pala ay may tumutulo po diyang tubig, pero parang nag-twist pinatay po kaya anong oras na rin po. Ayan. So, kaya po siya binuo ay dahil dati po, pinaniniwalaan po noon na may diwata dito sa kagubatan po ng CVSU. And dito daw po yung nangangalaga sa bukal na ginagamit po at pinupukuhanan po ng mga tubig ng mga student as well as ng mga profs, panligo, panlinis, ganyan. So, kaya po siya in-establish ay kakonekta rin po pala siya sa may banyo de, yung po kanina, resort, ayan. So, kaya po sila in-establish is para po gawing paalala na ingatan po natin ang ating kapaligiran. Ayan. So, guys, meron po ba kayong any clarifications? Mga tanong pa po? Dana po. Sure! Yes. Lobat na ba? Yes. Ayan. So, I really hope na na-endure nyo po ang ating tour. Kasi ito na po ang closing remarks na sasabihin ko po. Dahil ito po ay end na po ng mismong walking tour po natin. Ayan. So, thank you po sa pagsama nyo po and pag-choose nyo po sa akin as in your tour guide. So, mula po sa akin, maraming salamat po. Ayan. So, I hope I see you again next time kung mapapapunta po ulit kayo dito. And huwag niyo pong kakalimutan ang aking pangalan. I'm Crystal Dibutron or you can call me Crystal po. So, thank you and see you next time. Bye-bye po!